Ano ngayon? Ano ngayon? Ano ngayon? Mga napapanahong isyo, bubusisiin. Dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Nino Bonito at Chonke Benz. Ano ngayon? Ang inihain na petisyon noong Setyembre 4 taong 2024 sa Korte Suprema na sinasabing unconstitutional ang pagsuli ni Finance Secretary Ralph Recto sa 89.9 billion pesos sa National Treasury nang hindi nagamit na subsidy ng gobyerno sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ay ipinababasura ni Solicitor General Minardo Guevara. Ayon sa Solicitor General, hindi lumabag sa right to health ang aksyon ni Finance Department na ginagarantiyahan sa ilalim ng konstitusyon. Sinilip pa ni Ibarra ang petisyon sa kabiguang matugunan ang mga kinakailangan para sa pagpapatupad ng judicial review. Kabiguan ng mga petitioner na maggamit ang mga legal remedy at paglabag sa doktrina ng hierarchy ng mga korte. Kaya dapat nang inismiss ang petisyon. Hindi rin naipakita sa petisyon na naapektuhan ang pag-access ng mga tao sa health services. Ano ngayon? Kapag pumayag ang Korte Suprema, Idol Chonke Benz, maraming, hindi salamat, pero maraming magagalit Agoy! na mga miyembro ng PhilHealth. Sa isang banda naman kasi, Idol Bonito, maraming butas ang batas, kaya marami ang sumisilip. Anong sinisilip? Sinisilip ang pagkakataong makakupit. Serious tayo eh. Technicality ang mas pinonto ni Solicitor General dito. Dapat siguro hindi agad sa Korte Suprema naghain ng petisyon ang mga nagrereklamo. Pero sa pananaw ni Senator Bongo, yung chairman ng Senate Committee on Public Health, dapat naman kung may pera na sobra, ay gamitin pa rin para sa mas maraming libreng gamot ng mga mahihirap. Ano ngayon? Hindi naman naghihirap ang decision makers natin, di ba? Ibahin mo na, serious tayo eh. May kumampi kay Recto sa sobrang pondo at puputok ang butsin ng mga miyembro. Pera ng PhilHealth, pwede palang i-save ng i-save. Pag umami ang may sakit, hayaan ba silang ma-dead? Pag dumami ang may sakit, hayaan bang lahat ma-dead? Ibahin mo na, serious tayo eh. After mag-bicameral meeting for the 2024 budget, yung budget ng House of Representatives biglang lumaki at dinagdagan by 12.5 billion pesos. At ang may hawak ng pondo ng House of Representatives walang iba kundi si Congresswoman Yeda, ang chair ng Committee of Accounts, Mrs. ni Speaker Romualdez. Ang Senate, pagkatapos mag-bicameral for 2024 budget, lumaki po ang budget nila by 2.1 billion pesos. Ano pa yung mga budget na pinalaki nila? Ito din, yung DPWH, pinalaki nila by 175.68 billion pesos. So bakit kailangan natin ng pera? Kasi pinalaki nyo ng pinalaki yung budget for flood control, for your pork barrel, for the House of Representatives, for DPWH, for the Senate. So ngayon, wala kayong pangpondo doon sa mga mas importanteng infrastructure project. Wala kayong pampondo para doon sa compensation ng mga ating healthcare workers. At sasabihin nyo, para to sa GDP at para lumikha ng trabaho, wag po tayong maglokohan. Secretary Recto, alam nyo yung dahilan kung bakit kailangan ng pera ng gobyerno. Ang tawag po dyan, fiscal mismanagement. Responsibilidad nyo po yan bilang Secretary of Finance, si Secretary Mina, bilang Secretary ng DBM na dapat hindi hinahayaang magkaganyan. Pero pinalaki yun ng pinalaki yung budget, wala naman palang pondo. Ngayon kinukuha nyo yung PhilHealth Fund na dapat sana ay tutustos
sa mga pangangailangan ng taong bayan. Ano ba naman yan? Huwag tayong maglokohan. Mabuti pa ang mga PhilHealth members, Idol. May kakayahang magpetisyon sa mga nakikita anomalya. Tumpak! Manalo o matalo, at least lumalaban. Pero ang taong bayan ba mahihilaban sa isyong ito? Panoorin natin. Unmasking the corruption, the 20% SOP scandal, why is the Senate silent? Baguio City Mayor Benjamin Magalong shocked the nation last year when he revealed that government kickbacks, commonly known as SOPs, reached an alarming 45%. Now, Pasig City Mayor Vico Soto has boldly echoed the open secret, confirming a 20% SOP, raising more questions about the depth of corruption in the Philippine government. Bakit daw tahimik ang Senado at Kongreso? Sa Congress, alam na natin ang sagot. Ano? Yung mga magnanakaw dyan ay kasama sa the house that represents the thieves. Ang Senado ba tahimik rin? Kasi, dati 20% lang ang kickback. Ngayon? Ngayon 45% na pala. 45%? Wow! Oh. Di ba dapat lalong pumalag ang Senado? Huwag kang istorbo. Huwag kang istorbo. Bakit? Nakatutok sila sa pogo. Pogo kayo ng pogo! Napapaikot naman kayo ni Go! Agoy! Ano ang tawag sa pag-iingay ng Senado sa pogo issue? Ano? Eksena dito. Eksena doon. Aha. Ang mga eksenador at eksenadora. Hey! Idol ito malungkot nadimbo na isang pogo. Malaki ang naitulong ng tax ng pogo sa social amelioration during the pandemic. Naging negative lang talaga ang pogo dahil maraming LGUs ang ginawang illegal ang legal. Believe tayo sa mga politiko natin. Aha. Very enterprising but not surprising. Hey! Ang wedding na na-legalize dahil naging small town lottery, ayun, ibinalik ng mga kawatang politiko sa illegal na last 2 digits. Ngayon naman, ang legal na pogo ginawang illegal. Sa Quezon City lang may alam tayong mga politiko. Quezon City na pumasok sa illegal na pogo. Oo, kilala ko yan. Tulad ni... Sino? Ayoko. Ayokong sabihin. Takot ka daw. Takot akong pogo, tanang ulo. Inay ko po. Pero si Mayor Vico Soto at Mayor Ben Magalong ng Baguio City, hindi takot na mabulgar ang nakawan sa gobyerno. Abe, panoorin mo? Huli sir yan, 10, 15, 20, ang percent, 25%. Itong CEO, tatanggap din to sir. Yung back, tatanggap din yan. Yung mga tao sir sa baba, tatanggap din yan. Isipin niyo kung ang budget ng Pasig noong 2019 nasa mga 10 billion na rin siya nung panahon na yun. Kung 5 billion dumadaan sa procurement, goods and services, infrastructure, at pagpalagay na lang natin na 20% yung kickback o SOP, which is baka magulat yung ibang nakikinig, but that's very common in government, yung ganun kalaki na SOP or kickback. 1 billion kagad yun per year. Yet, in the face of these explosive revelations, why have the Senate and Congress remained silent? The answer is chilling. Many speculate that a majority of politicians enter public office with the sole intent of lining their pockets. With high-stakes deals and billions at their disposal, launching an investigation could expose a network of greed, implicating some of the most powerful figures in the government. These revelations are a threat to the very system that allows them to thrive. Could this be why Congress, the supposed watchdog of democracy, is turning a blind eye? If the guardians of the public trust are complicit, how deep does the rabbit hole of corruption go? The silence is deafening, and the people are left wondering if those meant to protect them are instead protecting themselves. Magalong! Mayor na magaling. Vico! Mayor na Vico. Dati ang Senate tinatawag na upper house. Pero dahil karamihan dyan ay tuta ng executive branch, iba na ang tawag ngayon. Ano raw? Upper house. Ano yan? Ano yan? May pumiyok sa taas ng kickback ng mga kurang. At nahagip ang Congress at Senate na nabubulang. Ba't daw nanahimik sa dapat na pag-investigate? Pag nagalit na ang public, people power will proceed.
Pag nagalit na ang public, people power, go ahead! Ano ngayon? 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 Mga napapanahong isyo, bubusisiin. Dito lang sa Ano Ngayon? Kasama ang bagong paborito niyong tandem, Nino Bonito at Chonke Benz. Ano ngayon?